So, alright, nandito naman tayo sa ating problem number 4. Dito sa hydraulics on the properties of fluid. This is problem number 4. Okay, so the problem says that a tire having a volume of 3 feet cube contains air at a gauge pressure of 26 psi. So 20 psi, that is pound per inches squared, and a temperature of 70 degree Fahrenheit. Determine the density of the air and the weight of the air contained in the tire. So, yung nasa loob daw ng tire, yung density ng air at saka yung weight ng air. So, yung hanapin natin. So, obviously, this would be the ideal gas kasi nga meron tayong pressure, may gauge pressure, at saka meron din tayong tinatawag dito na density. So, paano mo makukompute yung density? So, syempre, alam mo na yan doon sa ideal gas law. Okay? So, ito yung maging formula natin. So, yung pressure is ito, yung pressure, Tapos yung volume, kaya lang wala tayong volume. Yung temperature, ito. So, ano ba yung gamit dito ng volume? So, mayroong purpose yan. Kasi meron tayo ditong weight of the air. So, hindi tayo pwede kaagad na yung pressure mo is 26 psi, bagsak mo kaagad yan. Tapos yung temperature mo is bagsak mo din kaagad yan. Kasi problema mo yung R mo. So, wag kang mag-inerte, That's why yung natin formula is PRT. So, wag kang mag-inerte, mag-solve ka. Charot. So, ganito yan. Given. Volume is 3 feet cube. Temperature is 70 degree Fahrenheit. So, we need to convert that into a Kelvin. Kaya lang pag tayo dun sa Kelvin, kasi yung problema natin dito yung R. Dapat yung R is alam mo yung magiging unit. Pag i-convert natin to ng Kelvin, kaya lang yung Kelvin natin doon is in terms of kilograms. So dito mayroon tayong pounds. So magko-convert tayo ng mas madami. Kayong bahala kung ano. Pero ako i-convert ko to ng plus 460. Bakit 460? Para maging 530 siya degree Rankine. So, that is my unit. Kasi dito yan, magkakatalo sa ating unit ng ideal gas constant. Kasi alam ko na yung ideal gas constant ko na 53.34, yung unit niya is feet pound per pound mass. Actually, kahit hindi na talagay, pound mass. Kaya lang, syempre, nilalagay lang yan. Ganyan yung magiging unit niya. Degree Rankine. That's why yung temperature ko is kailangan ko siyang i-convert ng Rankine. Kasi ito, based dito sa ating ideal gas constant. Okay, how about the pressure naman? Yung pressure mo is P gauge. So, that is pound per inches squared. That's why PSI. Pound per inches squared. So, yung problema mo dito sa pressure na yun, kailangan daw yung pressure mo dapat naka-absolute value. 'Di ba? Yung formula natin is P absolute is equal to P gauge plus PATM. So, itong PATM, constant din yan. Alam dapat natin na yan. May mga constant value na yan. Yung PATM dun sa mercury, tapos doon sa tubig or sa atmospheric pressure. Yung tawag kasi dito atmospheric pressure. So yung P gauge naman is makikita mo yan doon sa mga, like for example sa balloon, sa loob ng balloons or sa loob ng ng hangin ng kotse, ng lid ng gulong, 'di ba? So kailangan daw natin ng absolute. May absolute. Yun, absolute. Baka naman, absolute. Kasi wag nyo din kalimutan na uminom ng tubig doon sa absolute. Hindi tayo, baka naman, absolute. Charot. So, yun. Kailangan natin i-convert yan. So, yung PATM natin, that is 14.7, that is constant, ha? That is the atmospheric pressure, that is a constant value. Yung 26 natin, that is our P gauge. So, mayroon tayong P absolute na 40.7 pound per inches squared yun. So, halos okay na. Halos okay na yung ating magiging, kasi okay na dito yung ating mga units, pound per inches is okay.
Kaya lang dito sa Rankine, kailangan pa din natin to. Okay, so kailangan natin mag-convert pa din ng isa dito. It's either, pero dito sa temperature, wala na kasi naka-Rankine na yan. So dito na lang ako mag-convert sa pressure. 40.7 pound per inches squared. So I need to convert that into feet para mag-cancel out ito. Ano? Para mag-cancel out itong feet. Okay, tapos ito cancel na yan. Cancel, ito cancel. So, inches squared, so naka 2 dito. So, yun. Okay, kasi cancel na to. Cancel na yan. Cancel na yan. Okay, that's cancel na yan. Magiging pounds na yung ating ay hindi pala yung makakancel yung feet. Magiging ano lang yan. Cube. Ito magiging cube yan. Magiging cube. Mag-i-interchange siya. Aangat yung yung pounds tapos bababa yung feet. Yun. Okay. So, yung sagot natin dyan is 0.2073 pound per feet cube. Yun yung ating density of the air. So, actually, madali lang yung formula. Yung mahirap lang is, how will you analyze this one? Yun, kailangan muna natin i-absolute value, yung pressure, ito, tapos syempre itong mga constant. So, dapat alam na natin yan, yung mga constant. So, alamin mo dapat yan. Yun yung mahirap dito sa hydraulics kasi madami kang i-memorize ng mga constant. Kasi yun talaga yung nagpapahirap dito sa hydraulics. So, yung mga formulas dito is madadali lang. Kaya lang is how will you apply the formula? Okay, so next is the weight of the air naman. So, yung weight natin is equal to mass times the gravitational acceleration or G. So, alam naman natin, kasi wala tayong mapapala dyan eh. Kasi yung volume natin, bibilang tayo ng volume. So, para mag-convert tayo, yung makuha natin yung mass, kailangan natin yung density times is equal to mass over volume. Yun yung ating magiging formula. So, kailangan lang natin yung mass magiging ito, mass is equal to PV. Diba? PV. So, ipasok natin yan, yung mass is PV na yan times gravity. Kaya lang yung gravity is gumamit na tayo ng the ideal gas constant. So, yung G natin dyan, magiging 1 na lang yan or mawawala na yan. Yung magiging formula na lang natin dyan is PV na lang. So, multiply natin yung density natin na nakuha times the 3 feet cube na volume, that is equal to 0.621 pounds. So, yun yung ating pagsusolve dito sa ating problem na ito. So, I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem. Kung paano nakuha na magiging 1 na lang or matatanggal dito yung G, it is because of the Rankine. So, search mo na lang para may idea kayo kung paano siya naging nawala yung gravitational acceleration dyan for your own development na din. Huwag ka nang umasa din sa akin. Charot.